karon dagan mo gunang utana Sir Lokban. Sir, patong-patong rin kaso anang giatubang karon sa Federal Tribal Group of the Philippines kanila mga miyembro, labi na kini mga leader. Nya, ato mga miyembro nga ilang gi-recruit nanguli naman silang tagsatag sa mga lugar. Now, daghay nang utana sir, kung gipasakahan ag patong-patong nga kaso nga nang wala pa daw gidakop. Para masabtan ng mga katauhan, Sir Chris, especially kaning mga netizen nato. Pag napasakahan mo ng criminal complaints ang isa ka tao, especially dyan sa prosecutor's office. So, pag na-found out nila na may probable cause kadtong mga pinail nato na criminal complaints, so automatic yan siya, i-file na doon sa korte, Sir Chris. Pag adto na yan doon sa korte, tapos na found out ng judge na may probable cause, tapos ang mga suspect is at large, so magpagawas na siya ng warrant of arrest kasi ang korte dili maka-acquire ng jurisdiction over the person of the accused kung dili na siya madakop. So may mga period of this kasi na tagsunod base doon sa revised rules on criminal procedure nato. Na dili lagi nato pwede shortcuton ba. So mao gani ang taghangyo nato ang kwan, sabi ko kung pwede kung gusto nila, pwede sila magpunta doon sa prosecutor's office, i-check nila kung ano ang mga criminal complaints na ipinail nato. At doon ang ang mga complaints na ang mga legal documents na pinorward nato. So, sa kahamo kasi ng pagkwansab ng prosecutor, so basically, so magsubay na siya ng pila ka days, then pagkuan i-file nila na doon sa korte. So pag may warrant of arrest na, automatic man yan, ibutang na doon sa i-upload na doon sa tagtawag namo na e-warrant database. So ma-access na yan ng maskikinsa na unit ng PNP, even ng NBI, CIDG, or kung kinsa pa man na law enforcement agency na tag-authorize ng korte na magdakop. So, pag naanang warrant of arrest, well, maski naana dyan sa compound, pwede nato na dyan sudlon because we are equipped ng warrants of arrest. I see. So, klaro magkunder. Sir, unsa daw kalahian sa search warrant o warrant of arrest for the benefit of our listeners? Ang search warrant mang good, Sir Chris, para masabtan ng katauhan, nag-apply ka ng may nagtuo ka kasi na may contraband doon sa ilayom ng isa ka lugar, especially balay. For example, may nag-report na may firearm siya sa sulod ng balay. So, pag nag-report siya sa police, dili man yan automatic na ransako ng pulis ang balay para kuhaon ra ang armas. Kasi pag even makuha mo, niransak mo ang balay, wala kang search warrant. Pagkakuha mo adto, ang mahimo niyan, makasuhan pa ang pulis. Ikaduha, kadtong nakuha mo na ebidensya na armas, maski na illegal adto, dili siya ma-considered siya na not admissible as evidence in court kasi you violated section 2 ng article 3 ng Bill of Rights doon sa search and seizure in relation doon sa rule 126 ng revised rules on criminal procedure. So ingana na siya ka-importante. Ang pagtuo kasi ng tao, pag may na-monitor ka doon na kontraband sa ilayom ng balay, automatic kuhaon ng pulis ba. So para maligal ang pagkuha adto, para mag-survive ang trial doon sa pag-prosecute doon sa akusado or sa suspect na nadakop mo, kinahanglan mo mag-apply ka ng search warrant doon sa korte. So pag grant adto ng korte, so pwede mo siyang sudlon. For as long as na sigurado ka na may contraband na nabutang doon sa ilayom. Example, may shabu doon sa ilayom, di mo niya pwede ransakon mo diretso. Kasi may kuan kasi protected kasi yan siya ng section 2 article 3 ng Bill of Rights. So grabe kalinaw doon the rights of the persons to be secure in their persons, houses, papers in effect shall be inviolable. In the only time na pwede mo siyang sudlon doon pag may search warrant ka para makuha mo ang contraband, para ma-consider siya na legal na ebidensya sa korte.